trabaho. Wala kang trabaho sa buong buhay mo eh. Congressman, yung tipong talagang paglilingkod sa taong, naku, wala, inutil ka, Brad. Natin ang inyong ginagawa. The media sector of our campaign was very successful, and I think that we were able to put out and occupy the narrative space very, very well. Na-occupy daw nila. O hindi naman totoo yung sinasabi. Tingnan mo, nagbabangga yung sinasabi nito ni Toby Tiangco na kung saan walang alam si ganito. Anong narrative? Na-occupy nyo yung narrative sa sa digital space. Bangag! Anong na-occupy nyo? Wala pang nakakaagaw sa amin dito sa digital space. Ang digital space para pa rin sa mga Duterte at nakakapasok na yung mga dilawan. Kayo, itsipwera kayo. Tingnan nyo, binanggit ko mga dilawan kasi talagang napapasok nila yung digital space. Pero kayo, mga itsipwera kayo. Mga inutil kayo. Wala naman talaga kayong ika nga. Wala kayong napala dito sa eleksyon na to. Buti pa mga dilawan. Masasabi kong nanalo sila kasi Bamakino, Kiko Pangilinan, palalo. Joke no, Lila Dirima, pabalik yung mga dilawan. Pero ngayon pa lang, ika nga, lumalabas pa lang ang ulo nitong mga ahas na to. Puputulin na natin, hindi na natin pahahabain. Okay, pagkapanalo niya, dahil credit grabber siya, ngayon bahon siya sa kahihiyan na yung pre-tertiary education. Huwag kayong magalit kung taga-suporta kayo ni Bam. We're just stating the facts. Diba? Na siya credit grabber. Na siya hindi naman talaga siya ang promotor dyan sa pre-tertiary education. Huwag kayong magalit. Baka magtaasan yung mga alta presyon nyo yan. Di ba? Ano lang. Ibibigay na naman namin yung credit kung karapat dapat na ibigay yung credit. Anong panukalang batas niya? Yung pagpag. Gusto niya pakainin na sambayan ng Pilipino yung mga tira-tira. Imbis na bigyan ng dignidad na makabili ng dekalidad na pagkain, yung kadangal-dangal na pagkain. Ang gusto niya, yung mga sobrang-sobrang pagkain sa mga fast food. Pagpag nga ibigay sa mga mga mahihirap. Yun ho. Imbis na trabaho ang isipin, may pagpag na lang, kain na lang kayo ng tira-tira. Ganun ho. Yan ho si Pamakino. Yan, ibibigay ko yung credit na yun sa kanya kasi sa kanya yung batas na yan. Buti na lang hindi na isa batas. Kasi malaki yung problema yan. Kunyari, papanis na. Pero dahil may batas, ipagpipilitan dahil sayang nga rin naman. Diba? O, ano mangyayari? Food poisoning sa ating mga kababayang mahirap. Yun ang problema dun sa batas na yun. Ganun nga mag-isip yung mga pinklawan at mga dilawan eh. Pero ngayon, nabudol yung mga estudyante, di pa butante. Bamakino ako. Anak man to ako kakapasok nyo pa lang sa politika, sabagay maganda naman na merong paninindigan, meron kayong pinapaniwalaan. Dahil sooner or later, marirealize na banu pala yung mga pinapaniwalaan nyo. At later on, makakasama din namin kayo. So that is what I would like to thank all of you. Ayun, papasalamat ako sa inyo lahat. I know you all work very hard. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it is time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Sana naman, ako lagi kong binibilang ang araw na natitira sa term ko at kailangan matapos natin yung mga nasimulan natin. So that's what I will ask for you to help me with in the coming 3 years. I know that you will once again, as you did before, do. Talunan, Brad, talunan ka. Anong feeling ng maging talunan? Pero kung kasama mo si BP Sara, hindi magkakahindot-hindot yung administrasyon mo na yan. Pinaniwalaan mo yung pinsan mo, ginagamit ka lang. Pinaniwalaan mo yung asawa mo, wala nang bangag din yun eh. Di ba? Mga bangag na ganyan, wala ko silang pakialam kahit masira pa sila. Basta yung tipong makaganti lang sila, makabanat lang sila. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun sa politika. Sayang sa gusto nyo, kung kayo nakaupo dyan, hahanapan namin kayo ng resulta. At later on, pagka wala kami nakitang resulta sa mga pinangako nyo, kung ano mga pinagsasabi sa mga nagdang eleksyon, kahit ano pang paninira nyo sa mga kalaban nyo, mas ma-emphasize pa rin yung mga kakulangan nyo. Yun ang sigurado doon. Do a very, very good job and make a success of whatever it is that we are trying to do. But once again, most importantly for tonight, I'd like to thank everyone. Papasalamatan ko kayo lahat.
sa inyong trabaho at alam ko naman napaka-dedicated ninyong lahat. Kahit na hindi na ako nakapunta rito, last time ako nakapunta rito, magti 3 years na dito sa building na ito. Pero kaya ako pinilit na makapunta rito para naman baka Nung uling punta mo dyan, yung media team ng unit team, di ba? Akala nila, gagaling nila. I-point pa sila sa PCO. Ang huhusay ng mga walang ya. Di ba? Nasaan na yung mga Emerald Green daw? Asan na yung media team mo nung panahon ng 2022 election? Sino talaga ang nagkumarga sa'yo noon? Ngayon, sabihin natin, balita ko, pinagsasabi mo, wala ka namang utang na loob sa mga Duterte, walang ya ka, ha? Ngayon, tanong kita, kasi isa ako sa mga sumunod kay BP Sara noon eh. Aminado tayo doon. Pero, nung umabot ang punto, 2022, 2023, matatapos pa lang ang 2022, sabi ko, nabudol nga at nanantokwa. Bumanat na ho tayo sa kanya. Binira na ho natin yung walang yan. Nung nag-umpisa na yung mga hearing, ang pagkabigay ng confi fund kay BP, biglang kinwestiyon. Anak na to ka. Nasalat tayo, Brad. Yun na, wala magagawa natin. Ganun daw talaga buhay. Pero at least, hindi ho tayo kagaya ng ibang mga Talyanista sa Imada na alam na nilang mali, na alam nilang palpak na alam na nilang sabaw-sabaw ang pinagtatanggol nila. Ginagawa pa rin nila. Kasi, pansin ninyo, kung sino yung mga vlogger na nasa circle noong panahon ng eleksyon. Kaya masaya rin tayo na hindi tayo kinontak noong mga panahon na yun. Merong nag-a-attempt pero hindi na ho natin pinansin. Kasi tayo nun as much as possible, ayaw talaga nating magpakita. Ayaw kay Condante nga lang tayo pakita. O yung mga ilang mga kasama dyan, yung mga taga third floor yan, mga natin yan mga atit kuya natin yan Oh. Pero nung mga panahon na yon, kung di ako nagkakamali, meron tayo natanggap na email nun. Merong tayo natanggap na email, pero hindi na para sa atin na i-disclose pa yun kung ano pa man. Pero masaya ho tayo na hindi na tayo nakipag-ugnayan, hindi na tayo nag-establish ng connection dito sa mga individual na to. Kasi base sa ating nakikita, yung mga nakapaligid na sa media team, yung mga vlogger, sila din ho, yung mga palong-palo noong mga panahon na yon diyan sa headquarter ng Unity, nandyan ho sila Yung mga vlogger na nakita nyo noon doon, na tumanggap noong mga panahon na yon, hindi na ho sila makahindi ngayon. Yung tipong pagkatapos ng eleksyon, muna ako, tapos na muna ako sa politika. Basta ako, kung ano mang gagawin nila, suportado lang ako sa gobyerno. Basta tapos na muna ako sa politika. Balik na lang ako doon sa mga, yung video ko dati, yung kung ano-anong kabalbalin yung mga pinagsasabi ko sa mga video ko, di ba? Balik ko sila doon. Pero nung nagkagipitan na, nawawala na ng vlogger ang administrasyon, doon ako nagtaka. Biglang nagbalikan yung mga walang ya. Anak na to, laki ng offer dito sa mga to. Ngayon, kung di pa kayo nabubusog, sa pagsuporta ng mga nanonood sa inyo sa social media, di pa kayo nabubusog sa mga, kagaya ng mga natin dito, mga kasama natin. Kasi hindi naman ho talaga ganun katindi ngayong sa YouTube. Minsan kasi nag-yellow icon yan. Pagka medyo meron kang nasabing sablay, merong nagsalitang sablay, medyo mag-yellow na yan Ngayon, buti na lang nandyan yung mga kasama natin. Pero again, hindi require. Hindi ito para kung nagpaparinig na sa magpakula. Hindi. Huwag nyo kayo. Ipunin nyo yan, ipadala nyo sa mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Hindi ho. Pero kung talagang gusto nyo, ano ba naman magagawa ko? Cellphone nyo yan, computer nyo yan, para pindot-pindot yan, di ba? Kaya nga mega love shoutout ko. Kasi alam ko yung pagpapakulay, kasi yung mga ibang vlogger, pinapakulayan din ho natin. Kasi gusto natin magpakita ng suporta sa kanila. Pinapakulayan ho natin. Yung mga nagla-live, yung mga nagla-live, pinapakulayan ho natin. Ayun po, kung gusto nyo, wala naman ho talagang problema. Anong point ko dito? Lahat ng mga nakapaligid na vlogger nung panahon ng eleksyon, na sigurado tayo nakatanggap, hindi ho nabago yung composition na yon. Ngayon, yung mga vlogger na yon, talagang suportado si VP nung mga panahon na yon. Pinapakinggan sila ng mga yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon? Nasaan na yung mga views nyo? Nakmantok di naman sa pagmamayabang. Wag na yung sa akin, tingnan nyo na lang yung ibang mga DDS vlogger. Wag na yung sa akin. Sa akin, lang naman ako dakilang kusisero lang naman ako sa social media. Di naman ako kasing galing ng mga yan. Ang huhusan niya, mga idolo nga yan di ba? Mga iniidolo, real talk.
Iniidolo ho natin yan. Yan si Sir Tio Moreno, yung third floor studio, banat, mga banat. Iniidolo ho natin, mahuhusay ho talaga sila. Magagaling ho talaga. Sabi ko sa'yo, wala pa ako sa ano nila, yung tipong, yung dumi sa daliri ba. Ganun ho kagagaling. Walang effects kasi totoo naman. Magagaling ho yung mga yan. At merong prinsipyo at paninindigan. Hindi ho sila yung kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada na dahil nakatanggap na, dapat dire-diretso na. Oh, nakatanggap na eh. Ano, baka vulgar yung mga natanggap nyo ng administrasyon, di ba? Oh, yari kayo. Makakala ninyo, hindi kinikilala ang inyong ginawa. You have to understand Kilalanin mo umaga, tanghali, hapon, gabi. Kilalanin mo. that we know very well. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating istorya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. Consider it a distraction for now. Put the politics aside and get on with the work of nation building. Anong work na pinagsasabi nitong ano na to, nitong mama na to? Anong work na pinagsasabi mo? 3 taon na wala ka pang nauumpisahan. Maliban sa pangbira sa mga Duterte, pagpapadala kay Tatay Digong, yun ang iyong ano, yun ang iyong ito bababa ka sa kasaysayan bilang isang presidente na pinagtaksila ng kapwa niya Pilipino. Di ba? Kung yung ibang mga bansa pinoprotektahan nila yung mga ano nila, mga kababayan nila. Ito ang presidente na pinagkaluno ang sarili niyang laman, sarili niyang kababayan. Tayo dito mga kababayan, kahit dilawan pa yan, pagka ginawa yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, magsasalita tayo. Halimbawa, ginawa yan kay Leila de Lima, magsasalita tayo. Teka lang ha, okay, kung gusto nyong panagutin, meron tayong ano dito, meron tayong gumaganang hukuman dito. Bakit hindi na lang dito? Yun ang ating mga argumento na hindi pa rin masagot ng kung sino mang nasa pamahalaan ngayong mga panahon na to. Kasi sinunod daw nila ang batas. Hindi! Sinunod nyo yung naratibo, yung gustong mangyari ng mga congressman at mga nasa Malacanang. Yun ang sinunod nyo. Anak ng toko, sinunod nyo batas. Batas. Sundin natin ang batas. Ano ba ang batas? Batas. Sinasabi ng batas na yung mga nakaw na yaman ng Marcos Sr. dapat bawiin. Sundin ang batas. Na yung property sa Paway, Ilocos Norte kailangan bawiin ng pamahalaan. Sabi ng batas ill-gotten wealth. Sundin ang batas. Yun. 'Di ba? Anong batas? Dapat habulin ang mga nagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Ngayon kasi napakalaganap. Sundin ang batas. Pagka convenient sa inyo sundin ang batas, sinusunod nyo. Para pagka hindi convenient dahil bangag ang presidente, ayaw nyo sundin ang batas. Mga langya kayo. O eto mga kababayan. Dito tayo dito tayo kay Supremo. Sa lahat ng senador na ewan ko pa bakit. Ito sinasabi natin, hindi pa handa ang Pilipinas sa tunay na pagbabago. Habang merong nanalong Lito Lapid, ang gagawin yan, mananahimik lang yan sa loob ng 6 na taon. Bakit? Hindi ko siya marunong magsalita, hindi ko siya marunong magpagdebate, hindi ko siya marunong. Kung pinagpapaaral yung mga bagong pasok na senador, dapat unahin to. Tumanda na lang sa Senado, wala pa ring alam. Panoorin nyo yung mga debate sa mga nakalipas na panahon. Merong didepensahan kasi sa ayot sa gusto mo, mapupunta sa iyo yung yung pagkakataon na idepensa yung iyong panukala. Tatanungin ka ng mga kapwa senador mo. Anong nangyari diyan? Tiklop po yan pagka ganun ang usapan. Kaya nananahimik siya, wala nang sponsorship, pero wala na rin dipensahan sa plenaryo. Yaan ho si Lito Lapid. Sinasabi ko naman sa inyo, pagka panalo niyan, mag-vanish na lang yan in thin air. Wala na, hindi na natin makikita yan. 6 na taon, magpapakita na lang yan sa susunod na eleksyon. Night na ulit Senator. Yun lang at maraming salamat po sa Tolo. Mabuhay po kayo lahat. Yun na yun, anak ng toko, tagal.
Ang tagal kong tinignan yung video mo, ito lang pala sasabihin mo. Yun lang at maraming salamat po, Sir Lolo. Nang toko at pati Thanksgiving ba naman ayaw mong magsalita? Walang iya ka, oo. Thanksgiving na lang. Maraming salamat lang sasabihin mo. Ikaw talaga. Ito, punta ho tayo sa mga idolo natin. Punta ho tayo dito sa mga ini-idolo natin dito sa third floor studio, dito kay Madam Pamela, dito kay Sir Marlon. No? Yan talaga mga idolo, yan talaga ang malupit sumalansan ng mga issue. Eh tayo, ano lang nga naman tayo, si Zero. Kung naghanap kayo ng mahusay, nandyan ho sila. Maliban doon sa mga nabanggit natin kanina, eh ano lang yung mga yan. Kumbaga, hindi sila magagaling pero hindi ho sila kasing galing nitong ito kasi mga veterano ito veterano to itong si Sir Marlon pagdating sa larangan ng ika nga pagbabalita isa ho ito sa mga ika nga masasabi nating mahusay ho may prinsipyo may paninindigan ganon din itong ali na to magaling ho itong ali na to mahusay tuloy Mga natin. scammer, sa mga scammer. Manhid na sa kanila yun. Kung sabihin nyo sa akin, Are you saying kumita he's naman a ako ng scammer? bilyon-bilyon. Kumita naman ako ng trilyon-trilyon. Saan ka dadalhin Sa ng mga pera mo, scammer, Marlon? I hope hindi scammer ang isang George Garcia. Diba? Yun yung, kung manhid, so baliwala na sa kanya yun. O ano naman, tumakits na ako belat nyo. Ganun lang naman yun. di ba? Marlon, we have to remember, ano ba saan ba dinala ng kapalaran ang isang Bautista, Andy Bautista? No? Di ba? Nawawala yun. Nasaan siya ngayon? Di ba? Nawawala yun. Di ba iniwan or tinakwil ng asawa ng maaring ng pamilya? Asawa pa nagbunyag kung ilan limpak-limpak na salapi. Tapos ang catch dito, ang galing-galing ng Interpol, International Police, di ba? Na masyadong lang pinanggigilan ng PRRD dahil may nanguudyok, may nagmamando sa kanila. Asan ngayon, ano ginagawa ngayon ng Interpol para mahanap naman ng isang Andy Bautista? Di ba? Oo nga. Diba? Tapos, ngayon, Marlon, ang pinalulutang na lang nila, related na lang din dyan sa mga Interpol or ICC na yan, no, Marlon? Ang pinantatapal naman nila ng mga issues nila ngayon ng pagiging olats nila or talo, yung pagpapadakip kay spokesperson Harry Roque na idadaan di umano through Interpol yung kanyang pagpapauwi dito dahil siya na nga ay formally kinasuhan ng RTC sa Pampanga ba? Angeles related sa human trafficking di umano na kinasabutan niya sa Pogo business. Yun ang malungkot, no? Para lang rin mapagtakpan yung issue ng Dayaan, Malawakan Dayaan. And marami nagsasabi, kapag hindi kumilos yung mga winning PDP candidates at saka iba pang mga kandidato na ipinoklama na at uupo sa darating na 20th Congress, na pag hindi sila kumilos, magkaroon ng Senate and Congress investigation patungkol dito sa Malawakan Dayaan, prelude na to sa 2028 elections. Kaya kung mahal niyo po ang Tatay Digong at mahal niyo ang Vice President Sara Duterte, kayong mga nanalo, kayong mga nakinabang sa endorso. Hoy, teka lang 870,000 subscriber na ho pala tayo. Konting push na lang, 130,000 subscriber na lang, 1 million na tayo, palakpakan. Ibang klase naman yan, no? Konti na lang ho pala, no? Hindi ko na malaya, parang 830 pa lang tayo kumakailan ngayon. 870 na ho tayo. Maraming salamat to mega love shout. Ni PRRD sa endorso ni VP Sara Duterte, partikular sa mga senador at sa mga congressman, pangunahan nyo ang magkaroon ng Senate and Congress investigation in aid of legislation para hindi na po mangyari ang ganitong klaseng dayaan sa darating na 2028 presidential and vice presidential race. Alam mo kung kanino lang ako confident na merong kikilos sa mga nanalong PDP senators, Marlon? Kay Senator Marcoleta at saka kay Senator Bato. Actually, confident naman ako sa kanila. Sa ako din sa dalawa. In fairness, confident naman ako sa lahat ng PDP. Kasi kailangan nating ikonsidera yung sitwasyon ng pamahalaan at yung mga nangyaring problema dito sa nagdaang eleksyon. Sa tingin naman ho natin, lahat ng mga dyan, pero kay Ivy, hindi tayo dyan. Wala kwenta yan. Siya nga may hawak ng Committee on Electoral Reforms na napakahabang panahon walang nagawa yan. Kumpiyansa lang ho tayo kaya sa mga totoong PDP senator. Sila lang talaga. Bongo, Bato, Marcoleta,
Yan talaga, naniniwala tayo na kahit sana aksyonan nila at mapag-usapan niya ang mga kabalbalan na nangyayari na yan dyan sa Commission on Election. Confident ako sa kanila. Nire-remind lang natin sila. Lalo sa House, isipin mo, Duterte yun. Tapos ang PPP. Diba? And si Congressman Bong Suntay, congratulations. Uy, But syempre, congratulations pala. Ang kaibigan nating si Sir Harold Duterte, Congressman Harris, si Congressman Brian, konti na lang. Malapit na next. 3 taon na lang yan. Malapit Kong na. Harold, and congratulations din sa isang, alam mo yun, nare-respeto rin nating vlogger. Na yung si Kamanggagawa Party List, si Ellie. Ang dinig ko congressman na rin siya, nanalo. So, isipin mo yung karakter ng isang Ronald Cardena, di ba? Tapos may isang Ellie, mga bata ito pa. Mga kasing edad ko lang itong mga to eh. Dito sa ano na to, dito sa 20th Congress na to, iba na talaga. Maraming mababago diyan. Kung dati puro yes man lang yung mga congressman, maraming nakapasok na kung saan magkakaroon na ng boses yung ating mga kababayan, lalo na yan si Eddie San Fernando. Sana Eli San Fernando. Sana yang si Eddie San Fernando hindi lang ho siya maingay nung panahon ng eleksyon. Baka ngayon nakaupo, naratibo ng mga taga-akbayan, mga kaliwa o kung sino man ang amo nitong mama na to ang sundin niya. Hindi ho natin alam. Surely Pabelo, sipin mo mga ganung karakter, na ganun kagagaling magsasalita at ganun kamaysog. Ganun sila katatapang. Tingnan natin ano magiging performance sila sa plenaryo. Marlon, ang tanong lang din dyan, si Ellie, kailangan niyang patunayan na yung mga aligasyon ba na nakapalibot sa kanya na siya ay bata ng isang Risa Ontiveros. So dapat sana magkaroon siya ng sarili niyang personality or identity sa lower house at patunayan niya na ang kanyang laban ay para talaga sa mga kamanggagawa or manggagawa. Hindi lang sa mga operong Pinoy, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na. Actually, ang sinabi naman niya, consistent siya sa live niya, na ang lagi lang niyang ipapasa yung standardization ng provincial rate at saka magkakaroon na ng isang standard rate for both the Manila and Matagal na ho dapat yan Kasi kahit saan kayo magpunta, yung punto nitong si Attorney Vic Rodriguez na punta ka sa Manila, yung presyo ng Jollibee, punta ka sa probinsya, yung presyo ng Jollibee, parehas lang Yun na lang pagbasihan natin Pero yung sweldo sa Manila at sweldo sa probinsya, iba ho. Pero yung mga bilihin, parehas naman. Presyo ng bigas, ano ho siya, kumbaga standard ng presyo ng bigas, di ba? Pag nagpunta ka ng Maynila, nagpunta ka ng probinsya, mas mahal pa nga sa probinsya. Lalo na pagka itatawid pa yan ng dagat. Pero yung sweldo ng mga manggagawa doon, medyo palsipikado. Kaya sang-ayon tayo dyan. Kung sakaling itisulong man yan, kahit hindi natin kaalyado, tutulong ho tayo dyan. Para yun sa ating mga manggagawa, wala ho tayong dyan. Yun ang kaibahan natin sa mga Talyanista natin sa Imada. Yan lagi kong ini-emphasize yan Yung mga Talyanista natin sa Imada, vlogger, parang mga may kabayong may takip ang mata. Ang nakikita lang nila si Tambaluslos at si Marcos Jr. Yun lang ang focus nila. Kahit na maganda yung panukala o babanatan nila. At kung naipasa yan, isa batas yan, talagang trumabaho si Eli San Fernando at tinagaw yan itong si Bam Aquino, makikipag-away tayo. Hindi natin kakampi yan si Eli San Fernando, pero sasabihin natin na yaang si Bam Aquino ay credit grabber. Halimbawa, nagkaroon ng pantay-pantay na sweldo, ika nga wala ng provincial o city rate, wala nang ganon. Pantay-pantay na. Ngayon biglang pumasok sa eksena itong si Bam Aquino. Dahil sa akin, mga manggagawa, pantay-pantay na tayo. Halimbawa lang to, dumating ang panahon, makikipaglaban ako para kay Eli San Fernando kasi yun ang tama, yun ang totoo. At yun ang wala ang mga Talyanista at Ensaymada at mga Dilawan at Pinklawan. Wala silang mentalidad na kagaya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pula-pula, kung itim-itim, kung puti-puti. Hindi naman sa kanya ipagpipilitan para lang manalo sa kampanya. Yun ang atin dito. provinces na mga manggagawa. Para kay Congressman-elect Eli, pwede na, naproklama na ba si Hindi pa, next Mr. week pa Eli? sila. Next week pa ang mga party Di list. Congressman in waiting. Yeah. Congressman in waiting. Boss, Manager Amo, umaasa po tayo na yung BICAM, malibantayan nyo yung budget. Lahat na lang yun Boss, Manager, Amo, lahat na yun Uy, Boss, Manager, Amo. Ito si Sir Malo. Boss, Manager, Amo.
bantayan niyo yung budget. At tulad ng sinabi ni Ping Lacson, sabi sa'yo sumundo Ano yan, talaga, ako idolo ko yan, si Sir Marlon. Ano yan, kumbaga, dyan tayo nagpapaturo-turo ng mga ipinagbabawal na teknik. Diyan tayo nagpapaturo sa kanya. I mean, yung mga nangingi ng mga payo-payo sa buhay. Mahusay kasi. Makikita mo naman, pagka kasi may resulta, doon ka manghingi ng payo. Pero kung walang resulta at makita mo, puro bida-bida lang, huwag kang maghingi doon. Ang mangyayari sa'yo, magiging bida-bida ka din. agad ang Ping Lacson. Sabi ng isang Ping Lacson, itong 2025 budget ang pinakagarapal at pinakakorap. O sige, wait lang ha. Since napag-usapan na natin yung budget na yan, Marlon. Martin Romualdez Nakakuyap. is really trying his hardest, no, to stay in power, to keep the speakership for the 20th Congress. And I believe ito ay nagkakaroon na ng kanyang loyalty check. Pero amongst loyalty check, amongst those remaining attack dogs that he has sa Congress na nakapasok ng 20th Congress. However, yesterday, dun sa Marlon, dun sa after ng Thanksgiving Mass ng mga Duterte sa Davao, finloat naman ng isang VP Sara ang potential at possibility na mag-apply sa speakership si Kong Pulong. Ang tanong, sige, ilatag muna natin why is the speakership sa lower house a most sought after position? Unang-una ko naiisip dyan, Marlon, bakit laging lahat nagkukumahog doon sa posisyon na yon? Actually, napag-usapan na natin doon sa mga nakalipas na video natin. Pero pakinggan natin yung ibang perspektiba, ibang pananaw dyan sa pag-alok ni BP Sara dyan sa speakership dito kay Congressman Pulong Duterte. Pakinggan natin siya. Maganda rin, baka third floor studio yan. Alam mo na, power, because you become second choice to be next in line to become president, di ba? Kasi ang first choice, syempre, vice president. And then if the vice president also doesn't make it, either Senate president or the House Speaker, di ba? O maunang House Speaker sa Senate President. Senate President. Kasi sila yung upper house, di ba? Upper house, yan muna. But then, of course, yeah, very right ka sa power. Nandiyan din yung control because if you take control of the lower house and the lower house has the power of the purse na sinasabi natin, you now have access sa kaban ng bayan. Kaya maraming tao na pagdating sa ilusyon ng pera, Marlon, naghahangad ng ganyang matataas na posisyon. Pero imagine, Marlon, a lower house with a speaker like Kong Pulong Duterte, next to that position, sino yung appropriation mo? Sino yung treasurer mo? Sino yung, ano yung Tagalog ng treasurer? Ingat Waldas. Ay, ingat yaman. Ingat yaman. Bastos talaga to. Ingat, Waldas. Treasurer ingat Waldas. O yung mga treasurer nyo sa mga bahay nyo yung mga ingat. Ingat yaman. So, sino yung magiging ingat yaman mo? Alam mo, Pam, ito ang latest na chismis. Kasi di ba bago na... Actually, So, ito yung luubong na kwentuhan. Diba? Sige. And wag natin kalimutan, Pam, tayo unang nag-expose ng yung... Minsan, nandiyan tayo napapahamak sa tayo yung nauna na tinatawag ng isang Niho, ng isang Stella Kimbo. Isang Stella Kimbo, ang Office of the Solicitor General. Sa araw nga, akit tayo sa live nito mga iniidolo natin na to. Makipagkwentuhan lang tayo. Malupit po kasi mag-live itong mga to Kung ano lang to, kung info-focus lang nila channel nito mga to. Baka nalampasan na ho yung subscriber natin ng mga yan. Sa totoo lang. Baka nasa 1 million subscriber na ho yung dalawa na yan. Kung talagang finokus lang nila. Kasi ano naman sila yung tipong... Meron kasing merong vlogger kahit gaano kagagaling. Yung tipong depende kasi sa sa karakter ng ng mga nagba-vlog. Kaya hindi nakita gaya-gaya yung style, yung ganito. Pagka kasi yung style na gumagana, pero yung kasi identity nila sa social media, iiba ho Hindi kagaya na sa atin, hindi kagaya ng sa ibang mga vlogger. Meron silang pirming setup o programa na kung saan
Ako di ko alam, ba't di kayo nabuboring sa mga pinag-uusapan natin dito sa PH Update? Pero yung meron kang kausap na kabali-taktakan, kabatuhan, mas ano kasi yan, kumbaga, hindi ka mauubusan, dire-diretso yung flow ng programa. Minsan kasi yung mga viewer, ayaw nila yung yung tipong nagkaka-dead air ba? Yung ang tagal ng kaya kung pansin niyo ho dito, gusto ko talagang first 10 minutes ilalatag ko na kung ano yung mga dapat malaman ng mga kasama natin dito sa PH Update, yung mga latest na update. Pero ito pag-umpisa hanggang sa dulo, yung tipong magtataka ka na lang naubos na 1 oras mo sa kanila sa kakapanood ng mga video. Magaling kasi, mahusay. Subscribe po kayo dyan. Ano yan, malupit yan dalawa. Solgen, no? Solgen. At true enough, na talagang after election na lang didinggin yung BICAM anomaly. Pero sa Supreme ikinatalo Court. niya ito. At ikinatalo niya. And kasi ninenervyos na ang Stella Kimbo kung paano niya ipapaliwanag yung sinabi niya sa media na totoong blanco yung BICAM report. At ministerial. Pero, at pinapirmahan niya, inutusan niya, inutos na lang sa mga technical staff, di ba? Ang makakatakot dito, yung mga technical staff na to, eventually sila magiging sacrificial lamb na sana hindi mangyari. And yun, going back pa, wala na ngayong gustong humawak ng appropriations. What? May ganon. Mula kay bakit Saldi si ano? ko, hanggang kay Stella Kimbo. So, wala na ngayong gustong humawak. Wait, bakit nagkanda kumahugang Zaldico at saka Stella Kimbo sa posisyon na yan? Kung ngayon naman, walang may gustong magkumahog na maging Kasi appropriation. paano nila ipapaliwanag yung BICAM na blanco so sa ibig Supreme sabihin, Court? mamanahin nila yung kaso. Mamanahin sila magdedepend. Tapos, unless otherwise, ikaw yung pagdating mo ron sa oral argument, ituro mo, inguso mo. Panahon ni Saldico yan, mga mahal namin justices. Ako, alam Hindi mo, na kailangan ituro, inguso na lang, di ba? Kaya dinilay ho yan yung oral argument kaugnay doon sa 2025, dito sa 2025 budget. Dapat nga yung na yan, bukas na yan dapat, May 19. Di ba? Bukas na, inaabangan din ho natin. Gusto kong marinig yung dyan ni Attorney Vic Rodriguez kung paano siya makipagtagisan Oo. Sabi ko na sa inyo, kung sino man ang makakadebate nitong si Attorney Vic Rodriguez yan sa oral argument na yan, good luck na lang. Kasi magtatanong dyan parang sa PhilHealth, magtatanong yung mga justices doon sa siguro mga resource person, kung tawagin yung mga resource person doon. Tatanungin nila yung mga nagsasampa ng petition at nandito yung pamahalaan. Pag-uusap-usap yan, tatanungin to, sasagot to, tanungan ba? Argumento. Ngayon, excited na ho tayo pagka ilalatag na nitong si Atty. Vic Rodriguez. Yung mga kontra-argumento niya sa pagpapaliwan, sigurado falsifikado sigurado. Doon pa lang sa pag-amin nitong si Stella Kimbo, malaki na problema niyan. Kaya umaasa ho tayo. Kaya dinili yan dahil alam nila na hindi pa anda yung mga didepensa dyan sa problema na yan. Dyan sa 2025 BICAM scandal. Hindi pa ho talaga ready ang mga yan. At kailanman hindi magiging ready yung mga kontra-argumento nila sa mga nagsampa ng petition dyan sa Korte Suprema. Dito kay Congressman Ungab at dito kay Atty. Vic Rodriguez. Malabo. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Wala silang lusot. Wala kayong katuwiran dito sa isa na to. Wala kayong katuwiran. Doon pa lang sa pag-amin na kesyo ministerial na lang ang paglalagay ng pagpipil up ng mga kulang-kulang na blanco-blanco diyan. Malinaw yun. Kahit tuldok, kudlit, numero o kung ano man yung papalitan diyan, ipadaan diyan sa plenaryo. Kung grammar o spelling, pwede yan, walang problema. Pero pagka figure na ho pinag-uusapan dyan, naku, numero, 00, ay naku, malaki problema dyan. Ipaalam nyo muna dyan sa plenaryo para kung ano man yan, mapag-aralan ng mga kongresista. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong plenaryo. Merong pag-uusapan yan sa plenaryo. Hindi yung tipong kayo-kayo na lang nag-uusap. Kaya kumpiyansa ho tayo na yan, magiging sabaw-sabaw na. Yun yung Marlon, ang isa sa mga petitioner ng GAA BICAM anomaly ay si Congressman Sid Ungab. Na maalam. At yan na ngayon sa galing, sa talino, sa pamamalakad ng Appropriations Committee. Isa ang Congressman Sid Ungab ang tinitingala dyan na mga nakalipas na Congress sa Dahil House of 2 terms siyang Representatives. naging. 2 term. At saka siya ang naging ama ng syntax law. At yun sa syntax law na yun, ilang dekada, ilang presidente
ng Pilipinas, ilang Senate President, House of Representatives ang nagpatalo sa mga lobbies ng mga multinational companies. Ang number ni Kong Dungab matawagan at sabihin kung akin na yung CV niya. Oo, ayun, Dapat diba? ito ang maging ano eh. Dapat ibalik siya ng appropriations. Pam, ang naririnig ko, para mabawasan kahit konti yung anomalya ngayon sa Wait lang, administration. wait lang. When you say ibalik siya, Kasi dati na siya hawak. it should come as... Sa House Speaker. Wait. Kung may speaker ka, dapat yung speaker alay niya kung sino yung ingat yaman niya. If it becomes Kong Pulong Duterte, it should be automatic Automatic yun. na Wala nang salita-salita yun. Pag si Oo. Speaker Pulong Duterte na, ang Speaker of the House, tiyak yun. Si Consid Ungab na ang magiging chairman ng appropriations. So, ibig sabihin niyan, kung si Consid Ungab na yan at inaarayan niya, ang una siyang kumanta tungkol dyan sa mga blanco ng sa paggaan. Ang balita ko, ready na yung presentation ng isang congressman. Yun nga sinasabi ko. I-emphasize natin yun na kapag siya ang naupo dyan, babantayan niya talaga, gagwardyahan niya talaga yung pagkikreate ng budget na yan para upper house may issue tayo. Tama, Pam. Bukod sa pagbantay na gagawin ni Congressman Sid Ungab, babalikan niya pa yung mga nakaraang budget kung paano nakalusot ang BICAM na blanco. So, pero Marlon, this is bad news for the administration. Oh, yari sila. Lagot kayo pag nakabalik ang isang Congressman Sid Ungab bilang chairman ng Committee on Appropriations. Pag nag-upo ka ng matino, yari na lahat ng mga dyan. Paano? Mga walang tinok mga to, di ba? Mga walang bait na yung iba dyan, Marlon. Pero Marlon, sige, sabihin na natin, na-establish na natin yan. Very, very ideal na isang Duterte ang maging speaker, House Speaker, at isang Sid Ungab ang maging appropriations chair